Kamusta po ang bawat isa? Kagaya ng dati, tayo po ay dapat may galak, may saya sa ating mga puso patungkol sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay nagkakatipon every Sunday for one purpose po, to glorify God in our lives, at to share the love na natatanggap natin sa Diyos sa bawat isa. Hoping nakatulog tayo ng mahaba. Hindi. Para sana gising tayo ngayon pag nakinig tayo ng Word of God, meron tayong ma-absorb, meron tayong matutunan. Sabi nga, sa patotoo ni Kuya AJ, sa kanyang vacation, hanggang vacation may pinapagawa ang Diyos. Ganda nga ho ng testimony niya last Friday sa nangyari doon sa kanyang pinuntahan. And ako po'y nabibless, ako po'y masaya. Bilang isang tagapagturo, bilang isang mga ngaral na nakapag-share din kay Kuya AJ ng salita ng Diyos, natutunan niya ng maayos at na ipamahagi niya ng maayos din. Kasi hindi ho siya magkakaroon ng lakas ng loob, makipag-usap, mag-share ng gospel, kung hindi niya po natutunan ng mabuti. So, sabi ko nga, I'm happy na makita si Kuya AJ growing spiritually. Nagagamit na siya sa gawain ng Panginoon. Kahit saang bahay siya dalhin, kahit saang lugar siya dalhin, kaya niya nang ipamahagi yung salita ng Diyos. And yun po ang ating purpose sa buhay. Noong una, sabi nga, tayo'y mga taong makasalanan, wala tayong pupuntahan kundi yung dagat-dagatang apoy. Dahil tayo po ay makasalanan. But sa buhay po ni Jesucristo, na ating tinanggap, na ating pinaniwalaan, nagkaroon po ng purpose ang ating mga buhay. Hindi lang tayo nagsisimba for religious reasons. Hindi lang tayo nagsisimba kasi gusto lang natin. Kasi ginagawa ng marami. O nagsisimba tayo, nandito tayo lahat para sa kapurihan ng Diyos. Kamustahin mo nga yung katabi mo? Kung naantok, malungkot, may pinagdaraanan. Pakisabi nga na, I love you with the love of the Lord. Kung palagi ho tayong namumuhay sa kamunduhan, sa sinasabi lang ng mundo o dinidikta ng mundo sa atin, hindi ho natin nagagawa yung kalooban ng Diyos. Ang nagagawa ho natin yung kalooban ng mundo. Which is, pag sabi nga, mamimili ka na lang sa Diyos ka ba o hindi ka sa Diyos? But then, because sabi nyo nga, you believe in God, you believe in Jesus, you believe in His Word, dapat ang panig natin palagi sa Diyos. In the past few weeks, may narinig tayong mga sabi-sabi regarding sa Word of God. Minsan, nababanggit natin or nakikita natin o narinig natin, paulit-ulit na lang yung turo, yung sinasabi. Ganun po kakulit si Lord Kinukulit niyo tayo para i-remind kung ano yung dapat natin gawin. Kasi sabi nga ng mga tao, ang tao likas na makakalimutin. Likas na makakalimutin. Akala ko yung anak ko lang yung makakalimutin. Hindi, lahat pala tayo. But then, sabi ko nga dahil ang Diyos lagi nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita po ng Diyos ay paulit-ulit lang din po. Iba-iba lang ho na sitwasyon. Pero the same lesson, the same message, over and over again. Iba't ibang generation, pero the same messages. Bakit po kaya? Sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi ho nagbabago ang Diyos. Pero ang tao, pabago-bago ng isip. Kaya ang Diyos, dahil hindi nga siya nagbabago, remind siya ng remind. In every generation, in every, sabi nga, mga buhay na dumaan sa mundo, paulit-ulit ang kanyang pakiusap. Paulit-ulit ang kanyang mensahe na unahin mo ang Diyos. Narinig niyo po ba yan? Unahin mo ang Diyos. Magbigay papuri ka, magbigay galang ka, magbigay pahalaga ka sa pag wala kang Diyos, sabi wala kang pag-ibig.
Paulit-ulit po yan in every generation. Maging faithful ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng pinapagawa ng Diyos. Maging faithful ka. At pagkatiwalaan mo ang Diyos ng higit pa sa iyong buhay, di ba? With all your heart, with all your soul. Yan pong lagi natin naririnig sa Biblia. From the Old Testament hanggang sa New Testament. Ba din ng tao, sabi sa tagal ng panahon, nasasawa po ba tayo? Nasasawa po ba tayo sa ating pakikinig na salita ng Diyos? Sabi nga, matagal ko na narinig yan eh. Pag meron nga ho tayong mga matatanda na gustong share ng Bible, kagaya ho na sinabi ni Kuya AJ last Friday, alam ko na yan. Nagsisimba naman kami. Di ba? Nananalangin naman kami. Oh, yan ang maririnig natin sa mga matatanda. Sabi, meron pa nga yan, iho, papunta ka pa lang, pabalik na ako. May mga ganyan pang mga sinasabi. Pero tanong, alam nga nila, but then, ang pinakatanong doon, naintindihan po ba? Kasi hindi naman ho tayo kukulitin ng Diyos kung naintindihan talaga natin. Hindi yan pa ulit-ulit na i-remind sa atin kung talagang naintindihan mo na. Sabi nga, even ho yung mga mananampalataya, nagkakasala pa. What more yung hindi mananampalataya? Yung mga maka-Diyos, nagkakasala pa. Sabi nga, hirap pa nga makapasok sa kaharian ng Diyos. Paano yung walang relasyon sa Diyos? Amen? That's why sa lugar po na ito, paulit-ulit natin tinuturo yung salita ng Diyos. Kasi wala hong ibang totoo, kundi ang Diyos. Sabi, let man be a liar. Diba? Ang Diyos lang ang totoo. At lahat ng tao maging sinungaling, which is totoo po. Sabi ko nga ako sa inyo pwede nyo akong pakinggan, pero pwede rin akong makapagsabi na hindi totoo sa inyo. Kasi ako po'y tao. Pag tinanong nyo nga yung katabi nyo ngayon, sister, maganda ba ako? Try nyo. Doon pa lang, mag-hesitate na yan. Sister, payat na ba ako? Pag yan sinabi nga, payat ka na, sister. Doon pa lang, nagkakapagsinungaling na tayo. Pero sabi ng Biblia, Diyos lang ang totoo. Ang salita niya, ang salita ng Diyos ang totoo. At walang ibang makakapagpalaya sa atin kundi ang Diyos. Salita ng Diyos. The truth will set you free. Now, today po, meron tayong ibang topic. Kasi sabi niya, baka paulit-ulit na yun. Pagpapakumbaba, pag-ibig. Diba? Baka paulit-ulit na yung mga narinig natin na magmahalan, magbigayan. Meron po tayong Bible story. Para maiba naman. Ready na ba kayo mga kids? Yes. Mga bata? Kilala niyo po ba si Cora? Hindi, si Cora. May kilala ba kayong Cora? Hindi Corazon, Cora. Nagbabasa ba kayo ng Biblia? Sige, papakilala ko sa inyo si Cora. Familiar naman po kayo sa storya ng The Great Exodus o yung pinalaya ng Diyos ang Israel sa Ehipto. Sino kapanood niyo ng Holy Week? The Ten Commandments. Sino ba yung sister? Sino ba yung nanonood dito na last time? Yung uuwi na kasi gusto manood. Sister Baby. Sister Baby. Sabi, Ten Commandments mamaya. Kasi Holy Week eh. Pag Holy Week ko, pinapalabas talaga yun. So, nakita niyo po yung picture. Sino ba nakapanood nun? Matagal na ang pelikula yan eh. Pero, totoong storya po yon. Nakasulat po yun sa Biblia. Na yung mga Israelita ng panahon ni Moises, sila po ay alipin ng Ehipto. Sa movie, pag nababalik tanaw niyo yung movie, yung nilalatigo ng mga Egyptian, yung mga slaves, sila ho yun, yung nilalatigo. Sila ho yung gumagawa ng pyramid. Sa kanila ho pinagawa yun. So, kung titignan niyo po, from that picture na alipin, dahil sabi nga, pinili sila ng Diyos, di ba? Sabi ni pangako ng Diyos kay Abraham, yung lahi mo, di ba? Pagyayamanin, yung lahi mo pagsasaganahin. Although napunta sila sa ganong situation, dahil totoo po ang Diyos sa kanyang salita. Sabi, palalayain ko kayo sa kamay ng mga
Ehipto. So nakita niyo po yung picture. Sa pamamagitan po ni Moises, pinalaya po ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians. Yun po yung the Great Exodus. Yung paglabas nila sa Ehipto, papunta sa Promised Land. Kung titingnan niyo po, ang dami nilang pinagdaanan. Yung pinaka-iconic, crossing the Red Sea. Saan kayo nakita? Dagat. Humihiwalay. Di po ba? Sa movie, nakita mo yung haba ng mga tao. Ang dami nila. Just imagine, paano nakalabas yung ganong karaming tao sa Ehipto? Kung titignan ho natin, pag nabasa natin sa Bible, magugulat ho kayo sa dami ng tao na ginawang alipin ng Ehipto. Akala natin yung isang buong arenda lang. Hindi ho. Daan-daang libo. Ganon karami po. Bigyan ko kaya ng konsepto. Punta ho tayo sa Numbers. Number 16. Yung mga Israelita, nung lumabas ho ng Ehipto, nagkaroon sila ng grupo-grupo. Okay? Ito po yung the same people na niligtas ng Diyos nung panahon ni Joseph. Kilala niyo si Joseph? Joseph the Dreamer. Same people. The 12 tribes of Israel. Okay? May idea na ho ba kayo? 12 tribes of Israel? Mayroon pong number yung kung gaano ko sila karami. May idea ho ba yun? Gaano sila kadami? Sabi dito, 600,000 ang population. Sa Arenda, ilan ang population? Alam po ba kayo? Kung gaano karami ang population sa Arenda? Ito po, 600,000. 600,000, just imagine, lumalabas ho sila ng isang lugar sa Ehipto. Palabas ho yan, 600,000 na tao. Just imagine, tumatawid ho yan ng Red Sea, 600K na tao. Tapos meron ho siyang isang leader. Sino leader? Si Moises. Just imagine, isang tao, tapos 600 na mga tao. 600K. Paano po nagawa ni Moises yun ng mag-isa lang? Hindi ho biro. Nagawa niya yun because meron siyang gabay, patnubay ng Diyos. Meron siyang sinabi, instruction from God. Noong una nga ho, hindi pa siya sumusunod. Kasi even him, may duda. Lord, hindi ako marunong makipag-usap, Lord. Lord, hindi ako magaling mag-explain. Hindi ko kaya. May mga ganun siyang reason. But sabi, binigyan siya ng kakayahan ng Diyos na gawin o gampanan ng kanyang role bilang leader ng Israel. Para mailabas ang mga Israelita sa pagkakabihag, sa pagkakaalipin ng Ehipto. So napanood niyo naman ho yung picture. Alam niyo po ba yung 12 tribes? Yung Reuben, si Simeon, si Gad. Ito po yung anak ni... Kayo ng anak? Kayo ng anak po itong mga to, yung 12. Wala sa mga sagot, wala nagbabasa ng Bible. Kayo ng anak daw? Kay? Naku po, yari na. Kay Jacob po. Si Jacob, sino tatay ni Jacob? Si Isaac. Sino tatay ni Isaac? Si Abraham. Hala na. Lord. Lord, sorry Lord. 12 tribes of Israel, anak ho ni Jacob. Naging 13. Sino yung pang 13? Hindi rin alam. Si Benjamin. Oh, sige. Sige. Nung, itong mga, naalala niyo yung kwento? Sino yung kapatid na binenta? Si Joseph. Hindi yung komedyante. Si Joseph, yung the dreamer. Tapos, di ba? Nagamit siya sa Ehipto. Pinaburan siya ng Diyos. Nagamit siya sa Ehipto. Naging siyang gobernur ng Ehipto. That time. Naligtas niya yung buong sambahayan niya, ng tagutom. That's the same Egyptian or the same Egypt na nag-enslave sa kanila. Naintindihan niyo? It's the same people. Yung pinaglingkuran ni Joseph na mga Egyptian, kasi ginawa ko siyang gobernur no time na yon, yun din po yung nag-enslave sa kanila. Pero wala na po si Joseph noon. Yung mga lahi na lang, yung mga kamag-anak na natira.
Wala na rin po yung mga kapatid ni Joseph noon. Yung mga lahi na lang nila. So, 12 po lahat yun. 12 tribes of Israel. History po ito. Ngayon gusto kong, ano bang ano nito? Ano bang significance? Ano ba ba't tinuturo to ni Kuya Lori? Para maintindihan nyo rin ho, na yung nangyayari po ngayong kapanahunan is the same na nangyayari noon. Sabi nga, ang Biblia ay ang salamin ng buhay. Bago ka pa ipanganak, bago mo pa ma-experience yan, marami na naka-experience. Naintindihan niyo po? Pinakita na, pinaranasan ng Diyos sa maraming tao, sa maraming henerasyon. So, bibigyan ko kayo ng konsepto. Ba't ko kailangan sabihin to? Sa 12 tribes po ng Israel, meron po dong piniling tribo na sabi po mga ngasiwa sa tabernakulo ng Panginoon. Anong tribes yun? Yun. The tribe of Levi. Kasama po sa 12 tribes yun. The tribe of Levi. Okay? Yung tribe of Levi, sila yung tagapamahala sa tabernakulo. Sila yung mga pare. Okay? Bigyan ko kayo ng konsepto, ha? Sila yung tagabantay ng pintuan, tagakuha ng offering. Sila rin po yung mga worship leader. Tagakanta po pag mayroong gawain. Sila ho yung, sabi, pinili ng Diyos para gawin yung isang bagay na napakabanal sa Diyos. So, you just imagine, 600,000 people. Hiniwalay po yung tribe ni Levi para magsilbi sa tabernakulo. Just imagine, mga pare, mga alalay ng pare, mga worshiper, tagakuha ng alay, tagabantay ng pinto, sila po yon. So, nakukuha niyo na yung picture? Sila po, anong tribe yon? Tribe of Levi, mga Levita. Sila ho yung, in the New Testament, sila ho yung naging Pharisees, mga saserdote. Sila ho yun. Yung mga gumagalaw sa simbahan. Sa panahon natin, meron pa ba? Wala na ho. Feeling na lang nila, sila rin yun. Yung mga pare and everything. Wala na ho ngayon. Pero, nung panahon na yon, sila, lahi ho nila yon, mga Levites. Now, ba't natin ito kailangan maintindihan o malaman? Nung panahon ho ni Moises, nung niligtas sila sa kamay ng Ehipto, ay sabi po ng Panginoon, sila yung chosen people. The chosen nation. Kasi pangako niya ho yung kay Abraham. Sila po yung pinili. Sila po yung hiniwalay. Sila po yung niligtas. Gustong gumawa ng Diyos ng isang nasyon na sabi, magre-represent sa Kanya. At yun po yung nation of Israel. Okay? Hindi po Philippines, ha? Yung Israel. Israel ang piniling nasyon ng Diyos, maging representante niya. Na sa buong mundo, itong bayan ng Israel, sabi ng Panginoon, ay titingalain, panonoorin, kung paano sila mamuhay ng tama. Magiging silang ehemplo sa maraming nasyon. That's the plan. Okay? That's the plan of God. Hiniwalay sila, pinili, pinabanal, para gumawa ng tama at mabuti, para maging ehemplo sa maraming nasyon. That's the story. Just imagine, si Lord merong, hindi favoritism meron siyang gustong sabihin sa lahat. At gusto niya ipakita sa buhay ng mga Israelita. Na itong mga taong ito na kinalugdan ko, sabi, pagpapalain ko. Itong mga taong kinalugdan ko ay bubuhayin ko ng naayon sa aking kapangyarihan. Pangyarihan ng Diyos. Just imagine, ilang himalaho yung naranasan nila bago sila makawala ng Ehipto. Marami po. Nahiwalay ang tubig, ang dagat, may ipu-ipong apoy na naghihiwalay sa kanila, sa kalaban at sa mga pinili ng Diyos. Pinaulan ng mana o pagkain galing sa langit. So marami po tayong narinig na istorya patungkol sa mga Israelita. But then, ito po yung problema. Kahit pinili na po pala ng Panginoon, kahit hiniwalay na po pala, hindi pa rin nagiging totoo at tapat sa Diyos. And makikita po natin sa buhay po ni Korah ang nangyari.
Si Korah po ay isang manggagawa ng simbahan o ng tabernakulo. Hindi ho siya high priest. Hindi ho siya pare. Manggagawa lang ho sa tabernakulo. Sino ba manggagawa dito sa simbahan? Mga elders, mga youth? So, kayo po yung sinasabi ng Biblia na kapareho ng ginagawa ng mga Levita. Worship leader, di ba? Yung mga elders na tagapangasiwa, tagapamuno. So, si Korah, ang background niya is pinsang buo ni Moises. Alam niyo na. Sino kapatid ni Moises? Yung kasama niya dun sa mamuno? Si Aaron. Sino pa isa? Si Miriam. Ito po pinsan nila. Si Korah. Okay? Si Korah ho, lalaki to hindi to babae. Iniisip niyo babae. Lalaki po to, lalaki. Okay? So, kung titignan niyo ho, hindi ho siya high priest. Okay? Mas mataas po yung katungkulan ni Moises at ni Aaron. But then, itong si Korah, gusto niya maging pinuno. Okay? Si Korah, gusto niyang maging kagaya ni Moises at ni Aaron. Gusto niya ring makalapit dun sa pinaka most holy place. Kasi nandun lang siya sa courtyard Nangangasiwa lang siya dun. Bitbitin mo to, damputin mo to, dalhin mo to. Ganun po yung trabaho niya. Pero, sa buong tribe po ng Israel, dahil Levita po si Korah, Levites po, yung role niya po is napaka-importante na. Intindihan niyo po? Yung ibang mga tribes, mga warrior, mga hunter, di ba? Mga taga-kalakal, mga iba-iba sila ng function. Ang function po nila Korah nung kanyang sambahayan o nung kanyang tribo is maglingkod sa tabernakulo. But then dumating po yung time na sabi niya, lahat naman tayo pinili ng Diyos Pakinggan niyo po yung mabuti yung word na sinasabi ni Korah. Lahat naman tayo ay pinili ng Diyos. So sabi niya, pwede rin akong maging high priest. Pwede rin akong maging pinuno. Hindi lang si Moises, hindi lang si Aaron. Okay? Yun po yung summary ng nangyari. Dumating po yung point na sa sobrang ambisyon niya, ambisyon na maging pinuno o maging leader, sinuway niya po ang Diyos. Kinalaban niya po si Moises at si Aaron. Parang sinasabi niya na lahat naman tayo pinili Lahat naman tayo hiniwalay at pinabanalan ng Diyos. So may karapatan din ako, sabi ni Korah, na maging high priest. But then hindi niya ho naintindihan ng mga bagay-bagay because clouded na siya ng kanyang pag-iisip na mali. Dumarating din po sa point na buhay natin yan na minsan pakiramdam mo mas magaling ka sa iba. Which is kabaliktaran po ng tinuturo ni Jesucristo. Sabi ni Jesus, hayaan mong sila yung magaling, ikaw yung hindi. Amen? Hayaan mong ikaw yung nasa baba, sila nasa taas. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa'yo. Pero dahil po itong pag-iisip na mali, ay nagdudulot ng maling resulta. So let's open our Bible na book of Numbers sa first verse ng Numbers 16. Meron ba kayong mga Tagalog Bible sa inyong cellphone? This is the Old Testament, okay? Old Testament. Numbers. Bilang po, 16. Basahin natin, sabihin nyo, kwentong barbero si Kuya Lori. Ito po yung nakalagay sa Biblia. Okay? Hindi po natin babasahin ng verse lang, kundi buong konteksto. Okay? Ngayon, nagrebelde kay Moises si Korah, na anak ni Izhar. Okay? Pag nagbasa ko kayo ng Biblia, may dalawang Korah po sa Bible. Ito po yung Korah na anak ni Izhar. Yung isang Korah naman po, anak ni Iso. Diba Jacob and Iso? Meron siyang anak, Korah din ang pangalan. Pero hindi po yun. Ito po yung Korah na anak ni Izhar. Pinsan po to ni
Moises. Naangkan ni Kohat na anak ni Levi, the tribe of Levi. Kasama niya sa pagre-rebelde sina Datan at Abiram. Makinig po huwag matutulog na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na mula sa lahi ni Reuben. So may kasama siya na nagrebelde sa lahi ni Reuben. May kasama pa silang 250 o 250. Yan, lalaking Israelita na kilala at pinili ng mga pinuno mula sa kapulungan ng Israel. Pero bago yan, gusto ko ipakita sa inyo yung disenyo nung itsura ng kampo. Kasi may kampo yan Nung nakalabas sila sa Ehipto, nagkampo sila sa wilderness. Ito po itsura nun. Okay? Nakita niyo po ano itsura? Kung titignan niyo andyan po yung 12 tribes. Nasa gitna ho yung Levi. Kasi sila ho yung nagtagapagbantay ng tabernakulo. The rest po, Ephraim, Manasseh, yan. Sa west, sa south, sa north, tsaka sa east. Okay? So, ganyan po itsura niyan. Para ho siyang cross. Nakita niyo po yung design? Para ho siyang cross. Nasa gitna ho yung tabernakulo. Yan po yung 600K na tao. Hiwalaan ho sila. Yan po yung kampo nila. Sa gitna ho, yung tribe of Levi. Yan. Nandyan din po si Moses, si Aaron. At yung mga anak ni Aaron. Naging pare na namatay. Nandyan din po sila. Okay? So, meron na kayong picture sa inyong isipan kung ano ho yung forma ng panahon na yon. So, si Levi, si Korah, nandun sa gitna, nagrebelde kay Moises at kay Aaron. Okay? Sabi dito, may 250 lalaking Israelita na kilala at pinili ng mga pinuno mula sa kapulungan ng Israel. Pumunta silang lahat kina Moises at Aaron at sinabi, sobra na ang ginagawa niyo sa amin. Yan. May reklamo. Ano daw? Sobra na daw yung ginagawa sa kanila. Ang buong sambahayan ay banal at nasa gitna nila ang presensya ng Panginoon. Kaya bakit ninyo ginagawang mas mataas ang inyong sarili higit sa aming lahat? So, Korah is complaining to Moses and Aaron, bakit kayo lang ang mataas? Ba't kayo namumuno? Sabi niya, lahat naman tayo pinili. Naanan niyo po yung picture? Ayaw niya nang may namumuno. Pero gusto niyang mamuno. Nakita niyo po? God is a God of order. Amen? May nilalagay po siyang pamunuan. Actually, ang tao po may gusto nun, sinunod din ng Diyos. Totoo po, dapat ang Diyos lang ang pinakamataas, di po ba? But then, yung mga tao nakipag-usap sa Diyos, sabi niya, hindi, gusto namin ng pinuno. Gusto namin ng may mamumuno sa amin. Just imagine, yung request nila na gusto namin ng may namumuno sa amin, from this, na nagrereklamo na sila dahil may namumuno. Nakita niyo po yung isipan ng tao? Pabago-bago. Nag-request kay Lord, kay God, ng may mamumuno, binigay si Moises, binigay si Aaron. Nung namumuno na si Moises si Aaron, bakit kayo nangunguna? Bakit kayo ang nasusunod? Next. Pagkarinig nito ni Moises, nagpatira pa siya para manalangin sa Panginoon. Just imagine na narinig niya yun. Ano ba itong taon to? Lord! Di ba? Bakit? Lord, di ba sabi nila gusto nila lang may mamumuno? Kaya nanalangin si Moises. Next. Pagtapos sinabi niya kay Korah at sa lahat ng kanyang tagasunod, bukas ng umaga, ipapahayag ng Panginoon kung sino ang totoong pinili na maglilingkod sa kanya bilang mga pari dahil palalapitin niya sa kanyang presensya ang kanyang pinili. Kasi nung time na unang pag lumapit ka sa presensya ng Diyos, pag ikaw ay mali ang iyong puso, patay ho agad. Tsugi. Masusunog ka. Sabi ko, kaya ganito ang iyong gagawin. Bukas, kumuha kayo ng lalagyan ng insenso. Insenso is used, alam ka natin na kayo insenso? Yung sa mga Chinese, parang katol, pinapauso ko. Ang purpose po noong time na yon, ang insenso ginagamit for prayer. Paglalapit kayo sa Diyos, may insenso for prayer.
Okay? Next. At lagyan ninyo ito ng baga at insenso at dalhin sa presensya ng Panginoon. Pagtapos, makikita natin kung sino ang pinili ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Kayong mga Levita, ang sumusobra na ang mga ginagawa. Yan ang sabi ni Moises. Kasi dahil sila yung Levita, kakaiba ho yung kanilang trabaho, kumbaga entitled sila. Sabi nga worshipper, worship leaders, pangasiwa sa tabernakulo. So yung function nila, sa totoo lang, bilang mga pare sa saserdote, sila po yung pinakaangat. Actually, sila ho yung talagang pinapaboran ng Diyos. Bakit po? Kasi yung lahi nila, yun yung pinakamahirap ang trabaho. Hello? Bakit po? Kasi pag mali po ang puso nila at lumapit sila sa Panginoon, buhay ang kapalit. Naintindihan niyo po yung trabaho nila? Pag mali po ang hangarin, mali ang puso, mali ang buhay, pag lumapit ka sa Panginoon, kasi sila po yung tagadala ng alay eh. Yung mga handog, yung kinakatay ng mga hayop, mga, sabi nga, first fruits, offering, pag kukunin nila sa tao yon, kasi pag yung tao mismo lumapit, patay agad yung tao. Yung ordinaryong tao lang ha. Kaya sila kukuha, sila magdadala sa Panginoon. That's their job. Sobrang hirap ng trabaho nila, buhay ang kapalit. At dahil buhay ang kapalit, yung benefits nila, kumbaga sa trabaho, yung benepisyo, sila yung pinakamarami ang benepisyo. Kumbaga meron silang critical pay. Alam niyo po ba yung critical pay? Sobrang delikado ng buhay nila, may critical pay sila. Di ba? May extra pay. Ganun po ang mga Levita. Now, sabi ni Moises, sumusobra na kayo. Bakit? Kasi, kayo na nga yung pinaka top of the food chain. Kumbaga, kayo na yung sa pinakataas ng pyramid. Kami yung nasa baba. Yung mga tao nasa baba. Sila yung pinaka nasa taas. Kasi sila yung nakakalapit sa Diyos. Pero ganito pa sila mas gusto nila, walang mamumunong Moises at Aaron, gusto nila sila pa rin ang mamumuno. Next. Sinabi pa ni Moises kay Korah, pakinggan nyo ito, kayong mga Levita. Hindi pa ba sapat sa inyo na sa buong mamamayan ng Israel, kayo ang pinili ng Diyos ng Israel na makalapit sa kanyang presensya para maglingkod sa kanyang tolda at para maglingkod para sa sambayanan. See? Hindi pa ba sapat sa inyo yan? Pinili na nga kayo eh. Kayo na yung sa pinakataas. Pero bakit ganyan pa rin yung ginagawa nila? Next. Pinili niya kayo at ang iba pang mga Levita para makalapit sa kanyang presensya at ngayon gusto pa ninyong maging pari. Kasi yung high priest po noon, that time is Aaron. Si Aaron Levita rin ho siya. Yung mga angkan niya po, mga anak niya, naging high priest din po yung maging pari rin. So just imagine, gusto nilang magkaroon ng posisyon. Pero meron na silang posisyon. Naintindihan niyo po ba yung picture? Sabi po sa body of Christ, may kanya-kanyang function. Amen? May kanya-kanyang role to take part. Kumbaga sa isang tao, isa lang dapat ang ulo. Kung sila po ay kamay, ang parte po nila kamay kasi sila ay tagahandog eh. Di po ba? Meron po bang function? Meron. Pero yung kamay gusto maging ulo. Just imagine. Di ba? Yung kamay gusto sa uluhan, sa taas. Ganun po yung nangyayari that time. Okay? So panahon pa lang pala ni Moises, meron ng politika. Di ba? Hindi yung nagkakalayo sa panahon natin. Yung binigyan ka na ng chance, oportunidad maglingkod sa tao, gusto mo ba maging presidente? Di ba? May kilala ba kayong ganon? Yung okay ka na sa mamuno sa isang komunidad eh. Nagangad ka pa ng mas malaki. Gusto mo maging presidente, natalo, wala na. Diba? Sino ba si Aaron para reklamuhan ninyo? Sa ginagawa niyong iyan, ang Panginoon ng inyong kinakalaban. Bakit po Panginoon ang kinakalaban? May idea pa kayo? Kasi ang Diyos po ang naglagay kay Moises at kay Aaron sa lugar na yon. Ang Diyos ang naglagay sa kanya sa pamunuan. Intindihan niyo po?
So, pag ang Diyos ang nagsabi, at yung sinabi ng Diyos, kinontra mo, sino kinokontra natin? So, kinakalaban nila ang Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon ang naglagay kay Aaron at kay Moises sa leon para mamuno. Pero ayaw nila. Pagkatapos ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab. Pero sinabi nila, hindi kami pupunta. Sabi, oy, may meeting daw kay Pastora. Ayaw. Ayaw namin. Ganun po yung senaryo. Pinatatawag, pero dahil nga rebellious spirit, rebelde sa Panginoon, walang sinusunod. Ganun po yung senaryo. Sa lugar po ba ng Arenda, sa Christian Family Church, CFC, meron po bang pamunuan? Tingnan niyo, pag walang pamunuan, ano po mangyayari? Kanya-kanya. Walang sasaway. Lahat ng gusto, pwede lang. Pero dahil may namumuno, may sinasabing, oy, huwag niyo tong gawin, ito gawin ninyo. Tama? May nagga-guide. May naglalagay sa kaayusan. Kaya kailangan ng namumuno. Sabi po ng Biblia, God is a God of order. Ayaw ng Diyos na magulo. Sino magulo dito? Siyempre, walang aamin. Di ba? Nangyayari noon, nangyayari rin ngayon. Hindi pa ba sapat na kinuha mo kami sa Ehipto? Ito yung reklamo. Hindi pa ba sapat na kinuha mo kami sa Ehipto na maganda at masaganang lupain para patayin lang kami dito sa ilang? Kasi pinalaya sila sa Egypt. Kasi inaalipin sila sa Egypt. Sabi, at ngayon gusto mo pang maghari sa amin. Just imagine, niligtas ka na doon sa kahirapan. Naintindihan niyo po? Ginamit si Moises para iligtas sila sa kahirapan. Dalhin sila sa maayos na lugar. Pero ang reklamo, dapat di mo na lang kami kinuha sa Ehipto. Ang plano nila ito, bumalik pa sa Ehipto. Just imagine. Buti pong pagbuksan sila ulit ng dagat. Ganun sila kakitid ang kaisipan. Niligtas na sa kasalanan, gusto pang bumalik sa kasalanan. Anong tawag mo doon? Sa hayop, anong hayop ang ganon? Yung baboy, kahit liguan mo ng liguan yan. Pag nakakita yun ng putik, saan pupunta? Sa putik. Same din sa kalabaw. Ha? Sabi ng Biblia, huwag kang maging kagaya ng mga hayop na kagaya ng baboy o aso. At isa pa, hindi mo kami dinala sa maganda at masaganang lupain kasi hindi pa po sila nakakapunta sa promised land. Okay? Nandun pa lang po sila sa disyerto. Supposed to be po, 40 days lang ang biyahe. Makinig po ha. Yung biyahe from Ehipto, papunta doon sa promised land, is 40 days lang. Kuya AJ, ilang hours yung biyahe mo papuntang Bicol? 13 to 14 hours. By land. Ito by land din. And by sea. Kasi naglakad sa tubig eh. 40 days lang. Dahil pasaway sila, dahil reklamo sila ng reklamo, naging 40 years. Just imagine. Paikot-ikot lang sila sa ilang, sa wilderness. Kasi ayaw pa silang dali ng Diyos doon sa pinakapangakong lupain. Bakit? Kasi reklamo sila ng reklamo. Ayan po yung patunay. Sabi, dinala sa maganda at masaganang lupain o binigyan ng mga bukid o mga ubasan na aming aariin. Ngayon, gusto mo pa kaming lokohin. Hindi kami pupunta sa iyo. So, wala silang tiwala kay Moises kasi hindi daw nagawa ni Moises na dalhin sila sa promised land. Pero totoo, na sumusunod lang din si Moises. Actually ho, si Moises po yung kawawa. Kasi siya uwi pinapagalitan ng Diyos. Ano ba naman yung mga pinamumunuan mo? Ang titigas ng ulo. Si Moises po ang unang napapagalitan. Eh hindi alam ng mga tao yun kasi yung mga tao nung time na yun, sarili lang ang kanilang iniisip. Gusto silang iligtas, ilagay sa kaligtasan sa maayos na lugar ni Moises. Pero silang mga tao, walang ibang inisip kundi ang kanilang mga... Sabi po ng Panginoon, sabi po ng Biblia, pag ikaw ay makasarili, hindi ka sa Diyos. So bakit ka dadali ng Diyos sa pangakong lupain kung ikaw ay makasarili? Tinuturuan po sila ng Panginoon na maging, sabi nga, mapagbigay, maunawain, di ba?
Gusto pang makita ni Lord muna yung fruit of the Holy Spirit, kung titingnan nyo. Which is, walang-wala ho sila. Kasi umpisa pa lang, reklamo na sila ng reklamo. Nagalit si Moises at sinabi niya sa Panginoon, huwag po ninyong tatanggapin ang kanilang mga handog. Nagsumbong na si Moises. Hindi ako nagkasala sa sino man sa kanila, wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno. Kasi totoo naman po yung ginawa ng Moises. Nilid niya lang sila sa palabas ng Ehipto. Wala ko siyang motives. Sumusunod lang siya sa utos ng Diyos. Pero sabi nga, na-persecute pa si Moises ng mga taong niligtas niya. Just imagine, family po ito. Pamilya ng mga Israelita. Magkakalahi. Pero sila rin ang sumisira sa kanilang kalahi. Nangyayari rin po sa simbahan ko. Mga magkakapatid sa pananampalataya. Pero dahil may sariling ambisyon, may sariling kagustuhan, hindi sinasaalang-alang yung buhay ng iba. Wala silang pakialam kung sila ay makasakit, makasira. Ganun po kanilang ginagawa. Hindi yung nagkakalayo. Di po ba? Sinabi ni Moises kay Korah, bukas, ikaw at ang iyong mga tagasunod ay pupunta sa presensya ng Panginoon sa Toldang Tipanan at pupunta ron din doon si Aaron. Ang 215 ng mga tagasunod mo ay pagdalhin mo ng tig-isa-isang lalagyanan ng insenso, palagyan mo ito ng insenso at ihandog sa Panginoon. Kayo ni Aaron ay magdala rin ng lalagyan ng insenso. Next. Kaya kumuha ang bawat isa ng kanya-kanyang lalagyan ng insenso at nilagyan ng baga at ang insenso at tumayo sila kasama ni Moises at Aaron sa pintuan ng Toldang Tipanan. Nang magtipon na si Korah, yun na po yung the next day na po yan. Nung nagtipon na po si Korah at ang mga tagasunod niya sa harapan ni Moises at Aaron doon sa pintuan ng Toldang Tipanan, nagpakita ng ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa buong kapulungan. So naramdaman po, nakita nila yung presensya ng Panginoon. Okay? Kasi sinamon po nila si God eh. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, lumayo kayo sa mga taong ito para mapatay ko sila agad. Si God po yan. Hindi ubiro ito. Pinapalayo sila kila Korah at doon sa 250 na tao para daw ano? Mapatay ko sila agad. Kanino pong sumbong to? Sumbong po to ni Moises. Sinusumbong niya itong mga taong to na tagapangasiwa sa simbahan o sa tabernakulo. Just imagine. Ang lapit-lapit na nila sa Panginoon. Pero hindi pa rin sila nabago ng kaisipan. Bakit po? Kasi naunahan po sila ng pagiging mayabang. Pride. Ambisyon. Pero kung titingnan po natin, totoo po ito. The more you come close to God, the more na e-expose yung kasalanan mo. Totoo po ba? Kasi Diyos ay Diyos ng liwanag. Kung gaano ka kalapit sa Diyos, lahat kitang-kita sa'yo. Wala kang maitatago. Nakikita kung ano laman ng iyong puso. Now, kung nag-iba lang ang senaryo na nakita nila yung kanilang kamalian, kanilang kakulangan, ang kanilang kasalanan, at humingi sila ng kapatawaran, patatawarin po ba sila ng Panginoon? Yes. But then sabi nga, God exposes the darkness that is in you, in the people na wala sa Diyos. Eh wala po tayong, sabi may pagmamalaki. Lahat po tayo marumi sa harapan ng Diyos. Ang Diyos lang ang maliwanag. Sabi, lumayo kayo sa mga taong ito para mapatay ko sila. Agad. Nauna. Just imagine, hindi nabibilang. Nauna daw. Next. Pero nagpatira pa si Moises. Ito po yung maganda sa mga lingkod ng Diyos eh. Na totoo. Nagpatira pa si Moises at Aaron at sinabi, O Diyos na pinanggagalingan ng buhay ng lahat ng tao. Magagalit po ba kayo sa buong kapulungan kahit isang tao lang ang nagkasala? Ito po yung sinasabing, nakikiusap pa din. Bakit? Kasi alam ni Moises at ni Aaron yung halaga ng buhay sa Diyos. Na kahit nagkasala itong mga taong itong sila Korah, Lord, di ba? Huwag mo naman pasarusahan lahat. Huwag mo naman patayin lahat, Panginoon. Next. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga mamamayan na lumayo sila sa tolda ni Korah, Datan at ni Abiram. Okay? Pinapalayo po dun sa kanilang tolda. Nasaan po sila?
Yung tolda na yon, meron po nakita, di ba? May nakita kayong picture kanina kung saan sila nakapwesto. Lumayo kayo doon. Kumbaga sa turo natin, kumbaga sa atin po, meron pong turo sa Biblia na pag may mga makasalanan, sabi, huwag ka doon. Naintindihan niyo po? Pag may mga taong gumagawa ng mali at makasalanan at ayaw kilalanin ng Diyos, sabi po ng Biblia, huwag ka doon. Narinig niyo po ba? Bakit po? Kasi pagkasama mo sila, dahil sila ay makasalanan, at sila ay hinusgahan ng Diyos, madadamay po kayo. Kaya umiwas kayo sa taong wala sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? Kasi pag sila hinusgahan ng Diyos dahil sila ay rebelde sa Diyos, pag sila hinusgahan ng Diyos dahil hindi sila marunong sumunod sa Diyos, at ikaw ay naroon kasama nila, pwede ka hong madamay. Pinuntahan ni Moises si Datan at si Abiram at sumunod siya kanya ang mga tagapamahala ng Israel. Pagkatapos sinabi niya sa mga mamayan, lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag kayong hahawak ng kahit anong pag-aari nila. Dahil kapag ginawa nyo ito, parurusahan kayong kasama nila dahil sa lahat ng kasalanan nila. Binigyan pa sila ng warning. Di po ba? Tingin nyo, nung time na to may sumunod. Meron no. Takot sila sa Diyos eh. Nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Nung time na to, binibigyan na sila ng warning. Di ba? Next. Kaya lumayo ang mga tao sa mga tolda nila Korah, Datan at Abiram. Lumabas sina Datan at Abiram at tumayo sa pintuan ng kanilang mga tolda kasama kanilang mga asawa at anak. Next. Sinabi ng Moises sa mga tao, sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na ang Panginoon ang nagsugo sa akin para sa paggawa ng mga bagay na ito at hindi ko ito sariling kagustuhan. Kasi, andun po yung disbelief ng mga tao sa kapwa mananampalataya, sa kapwa pinili. Kasi pakiramdam nila, mas magaling sila kaysa dun sa napili. Magandang ugali po ba? Di ba? E sana kung ikaw yung pinili, ikaw yung mas magaling, sana ikaw yung pinili ng Diyos. Ikaw yung pinapatayo sa harapan. Ikaw yung nauutusan ng Diyos. Pero sabi, mayroon siyang pinili ang Diyos na kailangan mong magbigay ng submission. Sabi ng Biblia, submit to your authorities. Pansin niyo po sa Pilipinas ngayon, lahat mas magaling pa sa presidente. Mababasa niyo yung komento sa social media. Mas magaling pa sila sa traffic enforcer. Mas magaling pa sila sa, alam niyo yun, sa lahat ng tao. Mas gusto nila yung opinion nila naririnig. Lahat po entitled. Wala nang pagpapakom, baba. Kaya sabi po ni Moises, pinili po kami ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa amin sa lugar na ito. Hindi po ito kagustuhan namin, kagustuhan ng Diyos. Kung mamatay ang mga taong ito sa natural na kamatayan, hindi ako sinugo ng Panginoon. Amen? Sabi, kung mamatay ang mga taong ito sa natural na kamatayan, ano po ba yung natural na kamatayan? Sakit? Natural lang po yung sakit, di ba? Or natulog na lang, di na nagising. Sabi, hindi ako sinugo ng Panginoon. Eh, sinumbong ni Moises, yun ang problema, no? A prayer of a righteous one avails much. Dahil righteous si Moises, yung panalangin niya sa Diyos, dinidinig. Panginoon, parang nagsusumbong sa tatay. Tatay, inaaway ako ni Korah. Ganun po yung sumbong. Kung mapapansin nyo, ganun din po magsumbong si Haring David. Si Haring David, ganun din po ang panalangin. Tatay, parusahan mo sila. Buti sa lugar na to, walang ganun manalangin. Kasi mahal pa rin natin ang bawat isa. Pwede naman manalangin dito, Lord, lahat ng hindi makinig. Oh, yan na. Kunin mo na. Eh, wala akong ganun. Gusto pa rin namin kayong makinig. E pag kinuha na kayo, wala na kami tuturuan. Kaya ang panalangin, Lord, bigyan mo sila ng awa at habag. Ipaintindi, di ba? Ang salita ng Diyos na sila makalaya sa kanilang maling gawa. That is our prayer. Ito, malupit po ng panahon ni Moises. Lord, si ano? Kunin mo na. Sige, anak. Di ba? Next.
Pero kung gagawa ang Panginoon ng kamangha-manghang bagay at mabiyak ang lupa at lamunin silang buhay, kasama ng lahat nilang mga ari-arian, meron pala pong may request pa. May request pala. Ha? Kasama lahat ng ari-arian pupunta sa mundo ng mga patay, malalaman ninyo na ang mga taong ito ay nagtakwil sa Panginoon. Alam niyo po yung panahon ni Elijah? Di ba? Pag nagpaulan ng Diyos ng apoy, di ba, totoo yung Diyos niya. Alam niyo yun, kwento na yun? Tapos lahat ng mga hindi sinunod yung panalangin, patay lahat. Ito, ganun din yung panalangin. Sige, malalaman niyo kung totoo ako o sila. Sabi ko sa Panginoon, pag sila kinain ng lupa, totoo ako. Pag hindi sila kinain ng lupa, peke ako. Grabe yung request ni Moses. Next. Pagkatapos magsalita ni Moses, nabiyak ang lupa na kinatutuyuan ni Datan at Abiram. Next. At nilamon sila at ang kanilang pamilya ng lupa kasama ang lahat ng tagasunod ni Korah at ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang ending, totoo nga si Moses. Hindi siya nagbibiro. Hindi joke time. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Dahil totoo si Moses sa harapan ng Diyos. Sabi, a prayer of a righteous one avails much. Amen? Ayaw po nang natin ang mangyari ito dito. Diba? Kapapagawalan ng church. Pag pinabiyak ko yung lupa dito, sayang naman. Nagbigay pa naman kayong pampagawa. Diba? Lord, some other day. Pag hindi ko nagbago, Lord, sige. Kaya gusto namin kayong maging seryoso sa Panginoon. Kasi seryoso rin po kami. Ayaw namin matulad kay Korah. Tumatayo po kami dito, not of our own selfish ambition. Tumatayo po kami dito, nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil yun po ang instruction ng Diyos sa amin. Share the gospel of Christ. Naintindihan niyo po ba yun? Share Jesus. Jesus is love. Yun po ang aming gustong ibahagi sa lahat. Same with Moses. Kaya sabi ko, sino magrereklamo? Doon kayo sa barangay. Huwag ito. Sa langit kayong magreklamo. Ngayon, pag dininig yung utos nyo, yung panalangin nyo, congrats! Totoo ka sa Diyos. Make sure na yung request mo ay mapangyari. Kasi pag hindi na pangyari, babalik sa iyo yan. Intindihan niyo po? Kasi hindi naman ilalagay ng Diyos sa kapamakan yung mga kanyang pinili. Amen? Actually, I cannot consider myself as pinili. Hindi ako karapat-dapat. Pero gusto kong makasunod sa Panginoon. That's why I am here. Next. Buhay silang lahat na nilamon ng lupa, pati ang kanilang mga ari-arian. Sumara ang lupa. Malupit, sumara pa yung lupa. At nawala sila sa kapulungan. Nakita na ba kayo nun? Sa pelikula ko lang nakikita yon. Bumukha yung lupa, nahulog yung tao, sumara. Kung dumigha yung lupa, para ka nakapanood ng cartoons. Di ba? Ganun yung Panginoon. Kaseryoso. Lalamunin ka ng lupa ng buo. Buhay. Ang lahat ng mga Israelita ay nagsilayo nang marinig nila ang kanilang pagsigaw. Dahil iniisip nila na baka lamunin din sila ng lupa. Takot na sila. Now, what's the lesson? Mga kids, children, ano natutunan nyo? Ano po natutunan nyo sa oras na ito? May magrereklamo pa ba? Ha? Sabi po natin ngayon na totoo ang salita ng Diyos. Nangyayari po. Si yung magrereklamo ho, palito kayo ng pwesto, dito yung walang reklamo, dito yung may reklamo. Sige, pwede na kayong tumayo. Ano yung lesson natin sa storya ni Korah? Una-una sa lahat, ano yung pinaka naging kasalanan ni Korah? Selfish ambition. Pansinin nyo may katulad na story si Korah. The story of Lucifer, Satan. Satan is a beautiful angel. Tagabantay din po siya sa trono ng Diyos. Pero naghangad pa siya ng higit sa kanyang katungkulan. Sabi niya, gusto ko rin maging kapareho ni Jesus. Or mas higit pa.
Ano nangyari kay Satan? Siya rin ho yung nilamon ng lupa. From heaven, pinabaksak sa earth. Napansin nyo? Same story, same scenario. Bakit po? Kasi yun po yung pinakakasalanan ni Satan. Pride of life. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Binigyan na ng chance maglingkod, magsilbi, pero mas gusto niya pa ng higit pa doon. Hello? Kaya nga po sabi ko, pag tayo po nagsisilbi sa Panginoon, kung ano pinapagawa ni God, gawin mo na lang. Either way, may reward po yun. Every function, every roles natin sa harapan ng Panginoon, gawin mo ng tama at maayos, nang walang pagrereklamo. At the end of the day, may reward po yun. Pangako niya po yun. Pero kung reklamo ka ng reklamo, di ka nga sumusunod, nagre-reklamo ka pa, mas mag-expect ka pa ng reward, tigas mo, chong. Di ba? Hindi ka na nga nakaintindi, pinaiintindi na nga sa'yo. Iba pa gusto mong gawin. Di ba? We need to humble ourselves. Yan na naman yung humbleness. Inulit na naman ni Kuya Lori yung turo niya. Paulit-ulit na si Kuya Lori. Sabi po sa Bible, do not do things out of selfish ambition. Kung gagawa po tayo, magsisilbi tayo, dahil gusto natin papurihan ng Diyos out of love. Kasi kabutihan ng kapwa. Amen? So number 1, respect God's authority. Pansin nyo? Dinisrespect niya, pinawalang saysay niya, pinawalang halaga niya yung disenyo ng Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga, sabi nga kung anong tinalaga ng Diyos, walang taong makakabuwag. Amen? Pag disenyo ng Diyos, huwag ka nang kumontra. Disenyo ng Diyos yun Totoo po ba? Sabi nga, respect, submit to God's given authority. Yan sabi ng Bible, huwag mong isipin na mas magaling ka kaysa sa iba. Amen? Ganun po dapat. It also falls sa humbleness. Ayan na naman si Kuya Lori, binabalik naman sa humbleness. Pabalik-balik na lang tayo sa humbleness. Turo kasi ni Jesus yun Diba? Next. Ano pa natutunan natin? Choose wisely. Piliin mabuti yung sasamahan yung mga tao. Kung yan ilalagay ka sa kapahamakan, huwag ka nang sumama. Tingnan mo, meron tayong kapatiran, sumama doon sa isa. Hindi na nakita. Makakalungkot. Pagkaisa mo sa Panginoon, nasan siya? Kasama niyo. Totoo hindi? Ang kaisa sa Panginoon, lagi mo yan nakakasama kung kaisa ka rin sa Panginoon. Pero kung hindi siya kaisa sa Panginoon, ay hindi mo na talaga makikita yan. May sariling mundo yan. Sino may sariling mundo dito? Wala Kaya minsan may nakikita tayo, hindi na natin nakikita yung ibang kapatiran natin. Nawala na sa sirkulasyon ng mundo. Sumama sa maling tao. Ayaw natin malamon ng lupa. Kaya sabi ni Lord, hiwalayan nyo yung mga taong yan. Humiwalay kayo sa kanila. Pag yung kinain ng lupa, hindi ka kasama. Tama ba? Sa una, huwag mong gawin yung isang bagay out of selfish ambition. Respetuhin mong desisyon at plano ng Diyos. Huwag kang sumama sa mga taong wala sa Diyos. Ano pa next? Ito po yung sinasabi ni Jesus. I came not to be served, but to serve. Hindi para maghari sa lupa, kundi para pagsilbihan tayong lahat. Kapag may narinig ko kayo na sabi, sa Diyos lang ako magpapakumbaba, sa Diyos lang ako susunod, sa Diyos lang ako magsisilbi, hindi sa kapwa, hindi sa tao, maling-mali ho yung statement na yun. Even si God, si Jesus, nagkatawang tao para tayo pagsilbihan. Ang sabi ni Jesus, serve one another. Amen? If you love God, love one another. So, every God-given authority sa buhay natin, we have to respect. Kasi kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa Diyos. Naintindihan po ba? Malinaw po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti. Kasi napupurihan mo ang Diyos ang nadadakila sa iyong mga kilos at galaw. Pag niloko mo ang kapwa mo, nasasaktan mo ang Diyos. Totoo po ba? In every situation sa isang family, sa mga anak, sa mga mag-asawa, pag niloko mo yung asawa mo,
Pinag-isa kayo ng Diyos, sino niloko mo? Sarili mo rin. Sinasaktan mo pa ang Diyos. Same with mga anak. Sabi ng Bible, honor your father and your mother. Pag hindi mo kayang gawin sa magulang mo, hindi mo rin magagawa sa Diyos. Totoo po ba? Same here inside the church, inside this building. May utos po sa atin, magmahalan tayo. Amen? May utos po sa atin, palakasin ng bawat isa. Magbigayan, magbigay malasakit, unawain ng isa't isa. If we cannot do it here, inside the church, hindi natin nagagawa sa Panginoon. Nagkakasala pa tayo. The same thing, kung ganun po nangyari, wala po tayong mapapala. Kundi, kakainin din tayo ng lupa. Which is ayaw natin. Di po ba? Gusto niyo bang kainin ng lupa, mga bata? Pero may good news po. Di po ba? Alam niyo na yung word. Amen? Narinig niyo na yung lesson. Nakita po maraming witnesses ng time na yon. Naintindihan niyo po? Maraming witnesses ng time na yon. Ilan sila? 600K. So lahat po yun, nalaman nila. Sabi, buong kapulungan, nakita, narinig. Yung presensya ng Diyos. Kaya nyo sinabing, lumayo ka dyan sa masasamang yan, maraming lumayo. Yung hindi lumayo, kinain ng lupa. This is the good news. The good part. Yung buhay ho ni Korah is an example na wag dapat tularan. Pag nagbasa ko kayo further on or later on, mapunta kayo sa mga books in the Old Testament, in the Bible. Mapapadpad po kayo sa Chronicles at sa Psalms. Psalms 85. Nakalagay po doon, the songs of the son of Korah. Ibig sabihin po, may naiwan sa kanyang mga angkan. Hindi lahat sila naubos. At patuloy silang nagsilbi at nagpuri at sumunod sa Diyos. Amen? That's the good news. Yung mga magulang nila na nagrebelde, yun lang ang kinuha. Pero yung mga anak na naka-witness ng kapangyarihan ng Diyos, nag-survive. Amen? Can you go to Psalms 85, verse 10? The songs of the sons of Korah. Nakita nila yung galaw ng Diyos. Kaya hindi ko sila naglaro. Magpatuloy sila sa paglilingkod. Ayan. Pag binasa niyo po yung 85 I think 85. 84 ba? 85, 84. Check mo 85. Ah, tama, ito. Sige, yung 84, 84, 10 po pala. Yan. Ang isang araw sa iyong templo ay higit na mabuti kaysa 1,000 araw sa ibang lugar. O Diyos, mas gusto ko pang tumayo sa inyong templo, o Diyos, kaysa sa manirahan sa bahay ng masama. Ito po yung kanilang kanta o dalangin dahil nakita po nila na witness nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Na yung pag hindi ka sumunod at sumama ka sa masama, may papapahama ka. Alam niyo po ba yung kanta na to? Better is one day. This is Psalms 84. Ano yan? Or, better is one day at your house, 1,000 elsewhere. Ito po yung kanta na yun. Christian song po yan. Na ginawa nila ng kanta. Amen? Ito po yun. If we, na ngayon na buhay, patuloy na sasampalataya sa Diyos na buhay, maglilingkod ng tapat, nang walang reklamo, magmamahal sa kapwa, magsisilbi ng maayos sa kapwa, ay kalulugdan ho tayo ng Diyos. At yung awat habag niya, sabi, sa mga susunod na henerasyon, ay sabi, pangangalagaan at ingatan ng Diyos. Amen? Pero pag tayo po sumuway, nagmatigas, reklamo ng reklamo, ayaw sumunod, alam niya kung kahihinat na natin, kapahamakan. And ayaw ho natin yun. Amen? Hoping meron ho tayong nakuwang magandang aral, mga bata. Mensahe ng Panginoon. Sabi ko, kahit hindi ko ipangaral yung humbleness and gentleness ng Panginoon, lagi nasa mensahe ng Panginoon yun. Paulit-ulit lang ho. Amen? That's why I encourage each and everyone, wag ho tayong magmataas sa Diyos, sa ating kapwa, lagi ho tayong magpakumbaba. Gawin natin ang kalooban ng Diyos na walang pagrereklamo, walang pag-aatubili,
patuloy na mamuhay ng tama, magkaroon ng relasyon na maayos sa isa't isa, higit sa lahat sa Diyos. Amen?